Sa ating po Sports 5, tuloy po ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil ngayon pong umagang ito. Lalabanan po ni Ayala ang world number 188 na si Julia Reyra sa round of 16. Ibig sabihin, ito'y nakalusot, no? At kumbaga underdog po itong kanyang makakalaban. Kaya importante po ay muling manaig ang galing po ng ating pambato. Kasunod po yan ang kanyang dominanteng simula sa torneo kung saan po kanyang tinalo si Yasmin Manzuri ng France 6-love, 6-2. Abay, nasiro niya. Hindi pinaporma ng Pinay ang kanyang kalabang Pranses dahilan po para matapos ang laban ng higit lamang isang oras. Kamakailan po lamang umakyat na po sa number 61 ang world rankings ni Ayala matapos nga po magkampiyon sa Guadalajara Open sa Mexico. Kumbaga, wag naman sana mangyari o upset yan. 188 yung rankings ng lalaban po sa number 61. Samantala mga kapatid, halos $1 milyong na ang napanalo ng prize money ni Alex Ayala ngayong taon. Wow, magkano yun sa peso? Pinaghirapan niya. Yan ang talagang yan ang inspiring, 'di ba? Kasi galing sa hirap, sipag at syaga. Sa pawis talaga. Hirap kayo maglaro niyan. O ito, aabot po sa 876. Yung maglaro ka ng baccarat. Ay nako. Hindi ako marunong nun. Hindi ako marunong. Ang alam ko lang, Lucky 9, wala pang walang mga ano tao. Yung ano yun, yung sa baraha, anong tawag doon? May sikat na laro, hindi ko nga rin alam laro. Pusoy. Hindi, yung isa pa. Yung isa pa, nalaro sa baraha. Laro sa baraha? Oo. Magic? Hindi. Iba yun. O ito, aabot na nga po mga kapatid sa tumataginting na $876,000 o higit 50 milyong piso ang nakuha ni Alex Ayala mula po sa sinalihang palaro. Higit kalahati na yan ng kinita niya sa unang 5 taon ng kanyang professional career simula po noong 2020. Kasama po siya ng premyo mula sa Guadalajara Open na naipanalo niya nito lamang. Pinakamalaki naman ang naiuwi mula sa Miami Open kung saan umabot po siya sa semifinals. Higit $332,000 ang premyo o halos 19 million pesos. Nakapagtala po naman daw ng net income na 193 million pesos ang PBA nitong nagdaang Season 49. Ito na po'y bunga ng mataas na TV ratings at social media views ng mga laro. Malaking tulong din daw ang digital support mula sa streaming app na Pilipinas Live. Masaya din po ang pamunuan ng liga sa TV coverage ng TV5 at ng Signal. Hamon po naman sa board ngayon na makakuha ulit ng milyones na kita dahil marami pong gastos ang liga para po sa Golden Season na magsisimula sa susunod na buwan. By the way, good morning po sa mga Meralco boys Kahapon nandoon ako, nakadaan ako, kaya sakit ng aking kasukasuan ngayon. Ang sabi, batiin mo naman kami, Ted. Meralco boys? Nandito kami lagi, araw-araw na nanonood sa atin. Po. Opo, sabi nila, taga-Bulacan ako. Sila? Taga-Bulacan ako. Saan sa Bulacan? Sabi niya. Sa Bulacan daw siya. Sabi ko, kumusta naman? Kung ano sinabi. Oo, galit na siya. Sige. Good morning po. Good morning sa inyo kay Coach Luigi Trillo. Meron sila ngayong bonding. Meron silang team buildings dyan sa Tagaytay. Yun. Ang sarap. Ingat kayo, boys. So ito, matyaga pa rin daw maghihintay ang Samahang Basketball ng Pilipinas sa pag-usap po ng naturalization o pag-usad ng naturalization process para po sa Amerikanong basketballistang si Benny Boatwright. Ayon kay SBP Executive Director Erica D, na ihain na muli ngayong 20th Congress ang panukala. Inaantay na lamang daw nilang maipatawag ng House Committee on Justice. Pero naiintindihan din daw ng SBP na may mga mas importanteng kailangan talakayin ngayon ng Kamara. Oo. Sinimulan po ang naturalization process kay Boatwright matapos niyang maglaro para sa San Miguel Beermen. Samantala, balanse po namang Gilas Pilipinas team ang gustong buuin ni head coach Norman Black para nga po sa Southeast Asian Games sa Disyembre. Nag-expect daw, umaasa ang bigating mga kalaban si Black sa palaro. Kaya hindi lang humalakas kundi balansing koponan ang dapat na mabuo. Nauna nga pong sinabi ni Black na pupunan po ng mga college players ang Gilas roster. Kasama po dyan ng 8 professional na nag-commit na po sa liga. Papasok po sa SEA Games sa Thailand ang Pilipinas bilang defending men's champion. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!